pag-usapan natin, Aljo, ikaw ba malakas ang sigil ng kuryente ninyo? Medyo. Kaya... Nagtitipid ka ba? Yes, isang kwarto na lang kami lahat ngayon. Tama yan. Okay, hindi na sa kwarto kasi yung aircon. Ba't sa kwarto ka pa ba uuwi? Ikaw talaga. Pero Aljo, kasama ko yan ako dun sa pag-usapan natin itong mga ilang trends patungkol sa energy efficiency initiatives sa ating bansa. Together with our very special guest this morning, we have Engineer Eric E. Raimundo from Raimundo Environmental Consultancy. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Yes, magandang umaga sa inyo. Morning, Engineer. Alright, let's talk about energy efficiency. Ano po ba ito? Energy efficiency, ito yung pagtitipid ng kuryente. So, more than conservation. Dati kasi energy conservation. Ngayon, kailangan maging efficient ka. Efficient, oh. So, same yung pinoproduce mo or yung ginagawa mo. Pero mas matipid yung paano po yun, Engineer? Halimbawa, gumagamit ka ng aircon, meron kang ref, kumpleto ka sa appliances. Ngayon, ganun ang halimbawa, ito, 4,000 ang month. Paano ko magiging mas efficient ang aking pagbayad na kuryente? Meron tayong system na tinuturo. Sustainable Energy Management System na tinuturo. Para matipid yan. Isang part yan, sinabi mo, mga appliances. Kung gumagamit ka ng mga energy-efficient appliances, kung baka bibili ka sa SM or sa mga ano... inverter, may mga ganun. Yung may yellow card, meron doon tinatawag na mga energy efficiency ratio. May numbers yon. Pag walang number yon, tapos sale, talo ka doon. Kailangan titignan mo yung pinakamaganda yung... So, you're saying na bawat appliances or mga, let's say, gadgets or whatsoever na nakaka-consume ng electricity lalo or ng energy? air conditioning system tsaka yung mga refrigerator. Depende rin kung ano. Meron yan mga ratio. So, kapag bibili kayo, i-google nyo muna kung ano yung pinakamas mura. Paano? Saan ko titingnan? Technical kasi masyado, Engineer. Yan yung yellow. Anong ibig? Yellow. Di ba pag bumili ka ng ref, may yellow tag? Usually may mga yellow tag. Tapos may number. The higher the number, na mas matipid. The higher the number of the ratio, mas matipid. So, pag bumili ka ng mga sale, mga mura-mura, wala siyang yellow card, hindi ka... Ay, naku, marami pa namang sale ngayon, ha? So, kung luma yung ref mo, regalo mo na sa biyanan mo para maubos pa na ganon. Kasi malakas sa gastos yun. Yung mga latest ngayon, matipid yun. Pero, Engineer, there are so many ways also on how to conserve electricity or energy. So, umpisahan na natin like sa mga appliances, kapag naka-plug, hindi ginagamit, just unplug it. Those are the basics. Siyempre, oo. Para makatipid ka, walang tao nanonood, walang nanonood ng TV, nakabukas. Pati yung mga ilaw, kahit nakapatay yung TV mo. Ngayon, kung nakasaksak siya, kumakain ng kuryente. So, you have to unplug it. Pati sa aircon din ba, do you advise that we unplug every time na you don't use the aircon? Pwede kang maglagay ng timer sa aircon. Meron mga lumalabas na aircon na may timer. So, kapag after ilang hours, mamamatay siya. Halimbawa, matutulog ka, tapos matutulog ka pagdating naman ng mga alauna, madaling araw, hindi ka na maiinitan, no? Automatic siya mamamatay, tapos merong iba dyan lumalabas yung electric fan. Pero, meron akong question. Depende ba kung may fan, may cool? Pag sa fan ba, mas mababa yung konsumo? Siyempre. Kung ang aircon mo kasi katumbas siya ng isang plancha para kang nagpa-plancha. Yung maliit na aircon. Yung malaki, dalawang plancha. Yung electric fan, mga 15 plancha. Alam mo, ang plancha daw pinakamalakas konsumo. So, kaya kapag di mo kailangan mag-plancha, huwag ka na mag-plancha. 15 plancha yung electric fan? Hindi, 15 electric fan, isang plancha. So, ibig sabihin, pagka meron ka... Ganun karami. So, kapag nag-15 electric fan ka, mas matipid ka pa rin sa isang plancha. So, pag nag-isang aircon ka, isang plancha yun, 1-to-1. Okay, so, follow-up ko lang yung kay Dayan. Dapat bang tanggalin sa saksakan ang lahat ng mga appliances, pati aircon? Dapat po. Yung aircon... Hindi na kailangan? Hindi na kailangan kasi yung aircon, direct yun. Yung mga may naka-standby. Yung mga electric fan, television. Standby. Ano pa yun? So, yung aircon kasi meron nga yung ginagamit yung parang mag-control. Yung bago? Yung mga bago. Pero yung mga luma, lalo na inverter. Yung mga luma. Pag maingay na yung aircon mo, tapos luma na, tapos meron kang sentimental value, ipamigay mo na yun. Display mo na lang. Yung refrigerator, ilang taon dapat gamitin po yan? Refrigerator? Maraming efficient na refrigerator ngayon. Yung bago? Yung mga bago. So, yung mga luma? Parang yung pagka naka-LED TV ka, mas maganda, pero mas matipid. Pero alam mo, Engineer, yung iba nga, alam mo, Aljo, ginagawa nila para mas matipid. Pagdating ng mga 11 or 12, tinatanggal nila yung ng ref nila.
Sa gabi. Sa gabi. Tapos ibabalik ulit sa Tama ba? umaga. Pero kasi ako, baka mapanis yung pagkain. Hindi kasi kapag ka hindi mo naman binubuksan yung ref, walang tao. Okay lang. So para ka lang kasi may defrosting. Actually kung yung mga ref mo naka automatic defrosting, ganun din ginagawa niya, iniinit niya yun para hindi siya mag-ipon ng yelo. So kapag ka pinapatay mo yon, kaya nakakapagod. Pag nakalimutan mo, tas meron kang lakad bukas, baka matunaw yung ice cream mo. Alright. Sira pagkain. Pero siyempre, yung freezer. Pero hindi siya mapapanis kasi hindi naman siya nakabukas. Unlike kung meron kang bata, pag yung bukas ng bukas, yun ang malakas. Ilalabas yung lamig. Pero since we've talked about different tips on how to conserve energy or electricity, pag-usapan naman natin itong sustainable management systems. What is this all about? Yun na importante kasi lalo na yung mga organization, yung mga kumpanya, kahit anong institution, kapag mataas ang kuryente, nagtitipid sila. Pero pag bumababa ng gasolina, kunyari, tumaas ang gasolina, lahat tataas, di ba? So, tao magtitipid, di ba? Unang-unang gagawin nila, pag may bukas na ilaw dyan, papatayin nila. Pero pag bumaba na uli, katulad ngayon, medyo mababa ang gasolina, yung mga tao relax. So, hindi sustainable. Ngayon, pagka sustainable energy management, lock-in na yung sistema sa mga tao na lagi nilang ginagawa yon kahit mataas o mababa ang gasolina o mataas ang kuryente, dahil ito ay part na ng system. So meron tayong tinatawag na mga international standard ISO 50001, yung sa pinopromote namin yung IEMAS, ASEAN Energy Management Accreditation Scheme. So tinuturuan namin yung mga energy managers para magkaroon sila ng long term. Long term yung kanilang pagtitipid. Sistema siya, hindi yung, nandito si Porket Manong. umano. Yes. So, hindi to ningas kugon. It's a system, tapos merong programa na ginagawa, tapos nagkakaroon ng investment. At maraming mga organisasyon dito na nakakatipid, nagiging addict. Palagi nilang ginagawa. Okay. Yes. Besides what you've mentioned, what do you think is really the reason for yung barriers for energy efficiency? Hindi natin nakikita ang kuryente. Unlike yung basura, nakikita natin maraming basura, kakonti basura. Yung kuryente, after 1 month, makikita mo. Pero yung dati pa yon, hindi yun yung ngayon. So pag tumaas, hindi ka ngayon makapag-react. So it's invisible. Kaya kung meron kang sustainable energy management, meron kang, tinitignan mo yung mga metro mo everyday. Chine-check mo yung kung ano nangyayari. Bakit tayo tumataas? Bago dumating yung bill. So isa yon. Tapos isang, meron kaming project, tipid kami ng tipid, isang malaking organization, yung pala, naka-guaranteed billing demand sila, na kahit magtipid ka, yung pa rin yung babayaran mo. Meron tayong ganong batas na hindi pabor sa mga taong gustong magtipid. So may sistema doon. So kung may mga project dyan na nagtitipid kayo tapos hindi kayo makapagtipid, in the long run, kasi baka problema yung guaranteed billing demand. So kailangan yon ina-adjust yon. Tapos isa pang barrier is kapag meron kang gustong, kunyari bibili ka ng equipment, bibili ka ng magandang ref na matipid, no? Baka wala kang pera, di ba? So, yung tinatawag nating green loans. Kasi mas madaling umutang ng pera sa kotse, sa bahay, pero mahirap umutang ng kunyari inverter air conditioning system na matipid. So hindi siya available sa tao. Motorsiklo pala madaling mag-loan. Mag-loan ka ngayon, bukas dala mo na yung motor. Pero sa mga energy efficient products hindi. Alam mo, Engineer Aljo, kami dati sa bahay, mahilig kami bumili ng mga energy saver, yung sinasaksak. Tapos sinasabi nila na nakakabawas daw ng singil sa kuryente. Totoo po ba ito? Sad to say, pinag-aralan namin yan. Bumili rin ako niyan, tapos ginamit namin. Yung sinasaksak, diba? So, bumili kami yan. Meron ng monitoring system. So, nakalabas ko sa computer, magdamag, maghapon. Walang effect? Meron lang siyang parang capacitor. Kapag meron kang induction motor at tatakbo yon, kasi pag nag-start yung motor, kunyari meron kang pump, pag nag-start yung motor, 7 times yung consumption niya na energy for split seconds. So kapag meron kang capacitor, sisip-sipin niya yon. Pero kapag wala kang ganon, wala kang induction motor na nag-on and off, yung unit mismo na yung kumakain ng kuryente. Yun, kasi nakasaksak din siya eh. Yes, tapos may gumagalaw-galaw siya. Yes. Tapos pag binuksan mo yung laman nun, ang kumita doon, nakakumita doon, hindi ikaw yung nagbenta. Kasi, sad to say, maraming kasama mga colleagues ko ayaw pag-usapan ito. Pero ako mismo pinag-aralan ko, minomonitor ko.
hindi siya experience, hindi siya totoo. Kasi wala naman daw, kausap ko yung DOST, ITBI, wala naman daw nagtitinda nito na nagpaparegister. Kaya kung makikita mo, yung binili mo, walang nakalagay doon kung saan sila manufacture, kung kung halimbawa nasunog bahay mo because of that, naiwan mo. Dahil nasa walang bakasyon ka. guarantee, no? Paano ngayon, di ba? Doon box mismo, tapos yung mga accredited dapat na nahihingi lang. Okay. Grabe, Anyway, no? Engineer, Pasko na. Mahilig tayo maglagay ng mga dekorasyon, mga pailaw. Christmas lights. Anong mga may bibigay mong payo sa ating mga kababayan? Magdamagan bang dapat Siguro may sibilyan oras yan? lang, no? Paano ba? Na Yes. binubuksan. Importante, LED, light emitting diode, ang gamitin mo. Okay. LED. LED, kasi matipid yung LED. Paano mo sisiguro yung LED? Tatanong mo sa Binondo. Alam mo, Paano ba? Sa Binondo ka bibili. Ang Adjo, titingnan kwento mo. ko lang sa'yo, may na-ground na bata sa isang mall. Oo. Hinawakan niya yung Christmas lights Yun na nga, lang. okay. Nabalitaan mo ba yun? Oo, ang problema, walang ambulansya at walang clinic. That's At right. ang tagal pang dinala sa ospital. Yan sa North EDSA, yung malaking mall dyan. SM yata yun? SM. Oo. Sa SM? Okay. Laki-laki ng mall, pero wala naman silang clinic, wala sa ako ambulansya, no? Oo. So, alright. So, dapat LED ang bilhin. Paano, Dapat sir? pala si SM LED ang ilagay. Dapat yung I SM think investigahan. those people in LED kasi may sustainability officers sila. Alam ko LED yung ginagamit nila. Oo. Paano titingnan kung LED? Paano? May nakalagay naman dyan. So, mas LED. matipid po ba ang LED, sinasabi Yes. niyo, or mas safe? Pareho, safe and... Safe ang LED. Mas mahal ba? Ang problem kasi is baka mamaya yung binili mo ay walang hindi standard. Hindi accredited. Tsaka naman, kasi no? dapat ang DTI may mga stickers na rin Meron sila yan, meron. ngayon. May So, mga dapat pepe, yun nga may Pero yung baka nag-fake bibili eh. ka nung sinasabi niya bibili mo doon sa kwan. Anything na mura, of course, di ba? So, wag yung what mura. you pay is what you get. Oo. Huwag yung mura, Kapag tama? bumili ka sa Ace Hardware, hindi sila Di ba, sir, magbibili. kasi mga Pilipino, titipid talaga, naghahanap ng mura eh. Yun ang delikado. Guilty. Hindi, totoo yun din, ha? Appliances, Mahilig ako may sa mga mura promo, ngayon. mga discounts. Almost 75%. Ay, bigyan Ang kita presyo, example, discount? Bigyan kita example. Oh, sige. Pag bumili ka ng murang refrigerator, okay, lagi mo Magkano yun? isipin mababa yung presyo. Pero isipin mo, yung kuryenteng gagamitin mo doon, for, kunyari, gagamitin mo ng 10 taon, lugi ka, para ka nakabili ng 3 refrigerator That's right. na Alam magandang mo, klase. Engineer, tama. Kasi long term Investment rin kasi yan eh. Hindi eh. dahil pag mahal manghihinayang ka, syempre sa security and safety nyo rin yan. Of course, before we end, Engineer, do you have any tips or advice or reminders, lalo na sa mga kababayan natin na talagang nagtitipid? Yung pagtitipid kasi, marami tayong mga interventions na tinuturo dyan. No? Actually, yung training nga namin, mga 4 na araw. Minsan nag-train kami isang araw. Yung napag-usapan natin ngayon ay mga maliliit na bagay lang. Pero may mas malalim dito. Talaga kasi milyon-milyon talaga ang natitipid. At ito ay nakakatulong sa ekonomiya natin. Nakakatulong to sa environment. At the same time, yung mga tao na nagtitipid, kapag long-term ang tipid, nakakatipid sila ng pera. So merong balik, direct na balik. So kung yung organization nyo dito sa PTB4, kung meron kayong certified energy manager, mas maganda dahil siya yung tao na magtitingin na sisiguraduhin niya na hindi kayo nagtatapon na, nagpupulyot. Kasi pag nagtapon ka ng pera, nagpupulyot ka din. Dahil Nag-emit yan, yung ano chemicals. yes, yung source natin, lalo na Alright. kung coal. Okay. Thank you so much for joining us this morning. Ang dami nating natutunan about energy efficiency, yung mga itong ilang trends na kailangan natin gawin sa ating bansa dahil nga talagang mataas na ang singil ng kuryente at talagang tayo lahat nagtitipid. Ngayon naman po, thank you so much, Engineer Eric E.A. Raimundo from Raimundo Environmental Consultancy. Thanks!